Ayun, parang lapit po masyado. Sige po, naririnig naman po ako ng mabuti 'no? Malakas naman po. Opo, Ayun, malakas po. okey sige po, let us pray po. Lord God, Lord Jesus, Holy Spirit, we continue to praise you, Lord God. We thank you, Lord God, and we magnify your name. Lord, I pray, Lord, sa oras na ito, Lord God, i-cover niyo po ng inyong holy blood ang tahanan ng bawat isang kapatiran, Lord God, na naka-join, Lord God. Ganun din, Lord, i-ready niyo po yung puso at yung tenga namin, Lord God, sa pakikinig at pagtanggap ng iyong salita. Lord, I pray and I humble myself, Lord God, under your feet, Lord God. Pagkaingatan niyo po yung bawat salita na lalabas po sa aking bibig, Lord. I ask and seek for your wisdom, Lord God, to guide me, Lord God. And we're truly thankful, Lord God, sa buhay mong salita, Lord God, na tinatanggap namin, Lord God, araw-araw, Lord God. Lord, muli, Lord, tanging ikaw lang po ang aming itinataas, Lord God, at ibinabalik po namin sa inyo, Lord, lahat ng papuri, Lord God, in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Amen po. So, good evening po sa lahat. Pasensya na po. Talagang kinakabahan po ako siguro 1 month na from the time na naka-schedule po 'tong, speaking engagement. Kung ako lang po talaga, parang dami na po na ways and, reasoning, Lord, na pushback gano'n po 'no, pero hindi po 'yun yung inalaw ni Lord. So, I thank God po sa gawain natin sa gabi na ito kung saan po, makakapakinig at makakatanggap po tayo pareho. Same with me po na sa salita po na ibinigay po sa'tin ni Lord sa araw na ito 'no. So, kamusta po ang bawat isa? Kamusta po yung nagdaan yung, linggo and araw? Sobrang bilis po talaga ng panahon. Ngayon po magtatapos na po ulit yung buwan ng May. So, siguro yung iba po sa atin all throughout ng May, maaari po yung iba sa'tin, nakakaramdam ng pagod, nakakaramdam ng kasiyahan. Maybe some of us po might felt, overwhelmed sa school, sa trabaho 'no po, o kaya naman po yung iba, okey lang, smooth sailing, gano'n po 'no. So, tunay nga po na sa pang-araw-araw, sa lingguhan or sa bawat, buwan na dumadaan po, ako po personally, ramdam po tayo 'no, nung pagod 'no. So, ano nga po ba itong usually bago po tayo pumunta sa salita ni Lord po 'no, yung usually na umaagaw nung peace natin 'no, sa buhay natin as a Christian 'no. Siguro masasabi po natin nandiyan yung, problems, opo, nandiyan naman kaakibat po 'no sa family, yung relationship po natin sa trabaho, o kaya po kahit yung finances po natin, yung, needs po natin 'no. Gano'n din po if, nakakatanggal din po or nakaka-steal ng ating peace of mind, maybe yung mga plans natin 'no, tsaka yung mga desires and yung dreams natin 'no. So, open po natin yung book po natin sa Isaiah 26 verse 3 sa NKJV po. Sabi po dito ni Lord, "You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you." So, sometimes po, most of the time when we are not at peace, siguro dahil dun sa situation kung saan sa tingin natin, hindi natin hawak yung sitwasyon, wala tayong choice o kaya ayan na, magbabayaran na ulit ng mga, monthly utilities or due dates na po. O kaya po minsan, ah, hindi natin napapansin sa kaka-scroll natin sa online platforms, nandun na nawawala yung peace natin sa buhay natin kasi
we're seeing yung situation ng iba kung saan nagkakaroon tayo kahit hindi natin desire na nako-compare natin yung situation natin as of now sa kalagayan nila 'no. So yun po yung mga, certain, cases kung saan na parang nawawala na shaken yung peace natin 'no. Pero ano po yung sabi po nung buhay na salita ni Lord, so, "You will keep him in perfect peace." Nung, inuulit-ulit ko po 'tong salita na 'to, yung pinasok na image po sa'kin ni Lord, yung kung paano po magse-settle in yung mga anak ko po 'no, 'pag matutulog kami. Hindi po puwede na, nakahiga lang sila sa isang side nung kama. Ang gusto po nila, naka-open pa yung arms ko na naka-hug sa kanila, parang tight po na gano'n kahit na marami ng ulan, marami ng kumot. Yun po yung nilagay na image sa'kin sa puso ko po ni Lord na etong peace na binibigay sa'tin ni Lord, etong sinabi niya na perfect peace. It's like, yung way kung paano po tayo, ipo-protect or iga-guard ni Lord 'no, sa bawat situation na pinagdadaanan po natin. Nandun po na tayo yung talagang totally nakasuksok dun sa kamay, sa braso ni Lord para makatulog tayo ng payapa sa gabi 'no, maramdaman po natin yung deep inner peace. So, sabi po dito yung word na perfect peace nga po 'di ba sa word is yung sa, shalom, shalom which is, doubled word po. Meaning, kaya ko siya inulit, complete po siya, wholeness, wala pong kulang dun sa peace na nais na ibahagi po sa'tin ni Lord. Minsan po kasi na yung parang nakikita ko sa mga, nagpo-post diyan sa Facebook, especially kapagka kunwari meron po silang, mga rants, sabi po nila dito, um, to protect my peace, I will parang cut my relationship sa isang tao na 'to or whether family or friends, 'di ba po, 'di ba? Sabi nga po natin itong, relationship, it is, minsan, nagagamit siya sa channel to disrupt yung peace na nararamdaman natin internally. Pero ang worldly view po kasi pagka gano'n, ang nangyayari parang, inilalagay natin sa sarili nating kalakasan, inilalagay natin sa sarili nating kakayahan kung paano natin poprotektahan yung peace na sinasabi po nila 'no, yung mga worldly views of, having etong parang, peace of mind, parang gano'n po 'no. Pero hindi po yun yung nais ni Lord, eh. Kasi hindi po talaga tayo magkakaroon ng totoo, hindi po tayo magkakaroon ng true at saka yung whole peace kung hindi po mismo tayo, kung hindi po yun mismo nanggagaling kay Lord. Kung sa sarili lang po natin na kalakasan, kung sa sarili lang po natin na gawain, wala po talaga tayong, mapo-produce na whole peace 'no. So yun po yung, ah, inilalarawan po dun sa first, phrases po na ibinahagi po sa'tin 'no. So sabi po dito, yun nga po, yung perfect peace, this is, a deep inner rest. Hindi lang siya yung superficial na peace, hindi lang siya yung temporary relief, kung hindi, it is much, deeper than that. So, sabi nga po sa, puwede pong i-open natin sa John 14:27. So, sabi po dito ni Lord, sabi po ni Jesus, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." So, ever since the beginning, nandun po yung assurance na iba yung iba po yung matatanggap at tinatanggap natin na kapayapaan sa presensya po ni Lord 'no. Maliban po dun sa binibigay na parang superficial peace ng mundong ito. Kasi ngayon po madali na lang na yung, gawin mong busy
yung sarili mo 'no, i-immerse mo yung sarili mo through other activities just to look or find for this peace. Yung iba, they tried new, hobbies, yung mga gano'n po 'no. Pero apart from that, if we really are not living yung relationship with the Lord, mahihirapan po talaga tayo kasi magiging situational po itong peace na 'to. Then sabi po dun sa second phrase po, "Whose mind is stayed on you." So, sabi po dito, kapagka yung pag-iisip mo daw po kasi yun din yung fina-follow nung peace. So kunwari naka-focus tayo dun sa problem, sa mga sinabi natin 'no, ibig sabihin dun din magfo-flow yung peace, yun din. So kung yung problem yung dina-direct natin sa peace din parang naka-connect yung or dun din sa problema naka-connect yung peace natin 'no. Pero ang sinabi po kasi dito, "Whose mind stays on you." So, ano po ba yung gusto ni Lord? Gusto ni Lord na yung pag-iisip natin nakatuon sa Kanya. So, kung bibigyan po natin siya ng, konteksto, parang si Lord yung, connection natin 'no. Is like a great, tower sa bawat isa. Kung hindi po stable yung connection natin, hindi po katulad na magsu-subscribe lang tayo for ano po ba yan, good for 1 week, good for 1 month na, "Lord, naka-focus ako sa'yo sa buong linggo. Lord, naka-focus ako sa'yo sa buong buong buwan na 'to, hanggang sa buong taon na 'to, isang taon na 'to." Pero hindi po yun yung nais ni Lord kasi ang gusto ni Lord araw-araw, oras-oras po 'no, dahil yung mind na sinasabi po rito, it is a mind that is fixed and focused and anchored to God. Bakit nga po kailangan na naka-anchor yung pag-iisip natin kay Lord? Bakit kailangan siyang nakatuon? Puwede po nating buksan sa Romans, 8:5-6. So, sabi po dito, "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For the carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace." So, kung yung pag-iisip po natin is truly guided by the Spirit of the Lord, by the Holy Spirit, nandun po makikita natin yung buhay na evidence nung kanyang fruits sa buhay natin 'no. And ano po ba yung napro-produce po nito, which is eto pong sinasabi dito na life and peace. So kung yung pag-iisip natin is, alam ko po madaling sabihin, pero 'pag nandun ka sa sitwasyon na 'to, nandito po yung sinasabi nila na parang yung mind over matter po 'no, pero ang sinasabi po dito ni Lord is above your mind, above your human thinking, yung pagtitiwala na inilalagay po natin sa salita po ni Lord 'no. So, ang gusto po kasi ni Lord sa atin, sa una pa lang naka-anchored na tayo dun sa salita niya. Hindi yung katulad ng, "Lord, eto po, binibigay ko sa inyo 'to, nilalagay ko po 'to sa inyo." Pero at the back of our mind meron po pala tayong plan A, B to Z. So, hindi po gano'n yung nais ni Lord sa buhay ng bawat isa 'no. Kung nandun pa lang po sa unang salita niya na yung perfect peace na ibibigay niya sa bawat isa, nandun din po kasi yung kalakasan na ibinibigay din po ni Lord sa bawat isa 'no. Ako po siguro, kung ilalagay ko po talaga yung sitwasyon ko, nandito po ako sa 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 gawain kung saan, yung
gusto ko po talaga na parang yung alam niyo ba yung prepared, naka-plan, yung mga gano'n po. So, yung minsan may mga times po na kapagka meron po akong gagawin na task for the day, lahat po 'yan talaga ililista ko, yung up to the point na ito ganyan, ganyan. Kasi gusto ko po na nakikita ko kung nasaan na ba yung plano, nasaan na ba tayo, parang gano'n po 'no. Pero dito po sa kabila po nung mga, situation, yung mga gulo or may mga pangyayari po 'no, yung hindi lang po na yung eyes natin yung naka-fix kay Lord, bagkus pati po yung puso natin, yung pag-iisip natin, nandun po na talagang nakaangkla yung gawain natin sa kung ano po yung pinanghahawakan natin na salita po 'no, mula po kay Lord 'no. So then dun po sa pinaka-last na verse na mula po dun sa, Isaiah 26 verse 3, sabi po dun, "Because he trust in you." So, yung sinasabi po kasi natin dito na perfect peace, hindi po siya, lalabas, hindi po siya magre-reflect kung at the very beginning hindi po natin siya sinamahan ng pagtitiwala kay Lord 'no. Hindi katulad po ng sinabi ko, hindi dahil hindi pa tapos yung problema mo, hindi ka pa puwedeng magkaroon ng peace. Hindi po siya circumstantial na, kapagka kunwari sa araw na ito, wala kang pinagdadaanan gano'n, so okey ka, you're at peace, hindi po gano'n yung nais na na maging result nung salita po na binasa natin 'no. Naririto po na yung unang, para po makamit natin yung sinasabi po na perfect peace, nandito po yung condition na magtitiwala ka ba kay Lord. So yung pagtitiwala po natin or yung paghahangad po natin na magkaroon tayo ng peace, eto po yung byproduct or result nung pagpuput natin nung tiwala natin kay Lord. So alam ko po, mula po sa salita niya sa, Proverbs 3:5, 'di ba sabi nga po dun, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." So hindi kailangan na matapos muna yung problema tsaka ka magtitiwala kay Lord, hindi. Nandun po na habang, pinagdadaanan po natin yung problema na yun, nandun po na, hindi pa natin alam kung makikita na ba natin yung kasagutan sa oras na ito or sa matagal pa, dadaan pa ba ng ilang araw, ilang buwan, ilang linggo bago natin truly makita yung kasagutan ni Lord 'no, sa pinagdadaanan natin. Nandun po na yung peace na pinanghahawakan natin, hindi 'to yung peace na madaling mawala, hindi 'to yung peace na madaling magbago depende sa sitwasyon o kaya hindi 'to yung peace na katulad po nung sinabi ko kanina na pang-temporary lang kasi usually yun yung nangyayari kapagka tayo po mismo yung gagawa ng action, eh. So, buhay na buhay po sa'kin 'to kasi everytime po na naririnig ko yung mga binabahagi nung ibang kapatiran, especially when it comes to sa kunwari po yung mga financial situation nila, kung paano po nila dine-declare, kung paano po sila sinamahan, paano po sila pinagtagumpay ni Lord 'no. 'Pag naririnig ko po yun talaga sabi ko, Lord, gusto ko rin po na mai-testify yun kasi ako po, dito po ako, ginigising ni Lord, dito niya rin po ako binabago at pinapalakas and I thank God po kasi yung during the times po na siyempre, may work ka, so meron kang mga ways to like, meet yung needs mo po 'no. So ganun po, eh, ganun din po yun sa sitwasyon ko pero iba po pala talaga kapagka, ibinigay mo, inilagak mo yun kay Lord 'no, kahit meron kang sariling kakayahan kasi hindi rin pa rin po siya magre-result talaga fruitfully katulad po nung mga naibahagi natin ni Pastor Dave. Talagang na-amaze po ako dun sa sinasabi po niya na financial breakthrough. Kasi po ako sa sitwasyon ko po dati na parang, um
meron po akong kakayahan para magbayad gano'n po 'no, magbigay, mag-ano, pero bakit kailangan na kapagka nagkulang dapat hiningi mo yun ng tulong 'di ba po? Gano'n po, dun po talaga ako, kino-correct ni Lord, and I thank God po kasi nung talagang fully nag-surrender po ako na, "Lord hindi." Kahit alam ko po na merong ibang available means 'pag alam ko na kukulangin ako, na eto na kailangan na magbayad, hindi, sabi ko, "Lord hindi ako gagawa, hindi ako magre-rely sa sarili kong, kakayahan. Hindi talaga Lord." Kasi alam ko pagka ginawa ko yun, hindi ko talaga siya mapagtatagumpayan kasi babalik at babalik pa rin po sa'kin yun, magkukulang at magkukulang pa rin po ako 'no. Pero yung pinakita po ni Lord sa'kin kung paano po talaga niya ako, tinutulungan at ginagabayan from the moment na talagang, "Lord, ibinibigay ko na po sa inyo 'to. Kung kulang man po ako, alam ko Lord hindi niyo po ako pagkukulangin." Dun ko po din talaga nakita na, wow, Lord grabe, hindi ko ine-expect pero meron pong mga darating na blessing at His perfect time. Kasi gusto ko po yung blessing na dumating na yun noon pa, eh. Pero hindi po pala talaga siya inallow ni Lord kasi mas kailangan ko po siya ngayon. Ganun po yung ginawa sa'kin ni Lord. So, truly, yung trust dito po, katulad po siya nung parang katulad po siya ni kung paano po 'di ba, katulad po nung sinabi ko na hindi po siya based dun sa circumstances, hindi po siya based dun sa situation. Kasi si Lord, si Jesus nga po 'di ba, during the storm nakita siya nung mga, alagad niya na natutulog. Yung mga alagad niya, nagpa-panic na, natatakot sila kasi, puwede silang mamatay dun sa storm na yun. Pero si Lord, hindi siya nag-panic, he's at peace. Hindi dahil tapos na yung storm, hindi dahil nag-lapse na 'to, nawala na, kundi hindi siya nag-panic kasi alam niya na yung buhay ni Jesus at nung mga disciple niya during that time that they are in the midst of the storm are in the hands of the Father. So ganun din po tayo 'no, we are reminded na before, during, and after the storm yung buhay po ng bawat isa, we are at the hands of the Father po 'no. So dun pa lang po, nais po ni Lord na yung assurance, na yung peace 'no, na talagang, ma-remind po tayo sa situation na yun 'no. So, itong, verse po na binahagi ko, though maliit man maiksi man po siya, alam ko po na ilang beses na po natin siyang, narinig, nabasa 'no. Pero if we are really looking back, Lord, am I really living through it, or am I really living by it, Lord God? Kapagka kunwari po na sinabi ko na, "Lord, I trust in you, Lord God." Pero yun nga po, kapagka napunta ka sa situation na sobrang hirap, nandun pa rin na hindi natin napipigilan na mag-overthink, hindi natin po napipigilan na mag-worry constantly, and also hindi natin napipigilan yung urge to grasp na magkaroon tayo ng control. So, kung talagang nanamnamin po natin yung bawat salita na sinabi po dito, 'di ba? Sabi nga po, 'di ba, "Trust in the Lord with all your heart." Pero when you are in that situation, hindi ka ba nakakapag-isip ng negative? Hindi ka ba nakakapag-isip ng ways kung paano 'di ba magre-resolve yung situation na yun 'no? Pero ano po ba yung sabi ni Lord sa kanyang salita 'no, sa Matthew 6:27, sabi niya po dun, "Can any one of you by worrying add a single hours to your life?" So, alam ko po sa buhay natin hindi po natin masasabi na, "Hindi ako nag-isip ng kahit ano, hindi ako nag-worry." Kasi nandun pa rin po na yung binabato nung kaaway, yung binubulong niya sa'tin 'di ba po 'no, na, um, ipapasok niya constantly na eto ganito, ganyan, puwede itong mangyari, ganyan, ganyan 'no. Pero panghawakan po natin yung salita ni Lord na walang madudulot yung pangangamba natin, hindi niya papahabain yung buhay natin 'di ba? So, sabi po dito, if we place our trust, is it yung trust po ba na kay Lord or yung trust na pangsarili? Is it
according to His plan, or is it according to our plan A, B, and Z, no? So, sabi po dito, hindi pa naman po, hindi po tayo, pinapabayaan ni Lord dahil everyday nandun po yung kalakasan na ibinibigay niya sa'tin na i-redirect natin intentionally yung pag-iisip natin na sa paano natin magagawa na mai-redirect intentionally para talaga po na may magbago sa way of thinking po natin, 'no, para ma-meet and ma-receive natin yung perfect peace, no? Siyempre po, first through His word, through His prayer. So, sabi nga po dito, hindi lang po siya occasionally kapagka okey ka. It is a daily choice of each and every one of us na, um, ano bang uunahin natin? Bubuksan natin yung Bible or yung cellphone mo to scroll? Ano bang uunahin natin pagmulat natin, magluto ng breakfast or to to intentionally declare yung word and basahin yung word po, 'no, sa everyday devotion and yung pagbabasa natin ng kanyang salita, 'no? Pati po sa pananalangin. Kasi kung hindi po natin siya, pipiliin, wala po talaga, 'no, na mangyayari. Kasi nandun na po yung nakalatag, naka-ready, nakabigay na yung salita ni Lord, 'no? So, nasa sa atin po talaga if magiging intentional tayo sa actions natin, 'no? Ganun din po, pagka nag-i-start na makaramdam tayo ng anxiety, let us first bring it to God. Kasi hindi na natin siya kailangang i-process pa internally sa atin, 'no? Hindi na rin natin kailangan na, tignan in a point of view na, "Ay sige try ko i-share 'to sa friend ko," ganyan. Baka meron nga rin siyang maibahagi. Though hindi naman po masama na mag-seek out ka ng help sa iba, pero ang nais ko pong i-point dito na before you bring it outside, you bring it to the Father, 'no? So, sabi nga po dito, let us bring it to the source of the peace first. So, because Jesus is not just a giver of peace, but He Himself is our peace, 'no? So, through Jesus po, we were made right with God because of Jesus Christ. So, through Jesus, nandun po na nare-receive natin yung peace with the Lord po, 'no? And also, it is also in a way na we are declaring yung God's promise in the midst of our storm sa buhay po natin, 'no? Yung mga pinanghahawakan po natin na na Bible verses every day na kapagka nandun na po tayo sa sitwasyon na we can declare it mightifully po, 'no, na, "Lord, I know the plans, Lord, that you have for me. Lord God, ito yung mga plans na ikakabuti ko at hindi ko po ikakasama," 'no? Yung mga ganun po na pinanghahawakan natin na buhay na salita ni Lord na, um, "The Lord is our provider. He will supply all our needs according to His riches po, 'no, in glory in Jesus Christ." So, nandun po na nais ni Lord na, i-declare natin through our mouth and words and our heart yung magandang promise po na meron po si Lord sa buhay ng bawat isa, 'no? And lastly po, yung pagbibigay po or pagsu-surrender ng control. Ito po, I know, sa bawat isa po sa'tin, ako po personally, it is really a work in progress po, 'no? Sa buhay ko po, sa family po namin. Hindi lang po dapat natin na, sinasabi na, "Lord, I trust you." We should really put it into action. Tunay nga po na yung trust, it will grow in a small moment and small portion. Pero ang importante po dito is we really need to put it in action, 'no? So, ano po ba yung mga bagay na, um pinanghahawakan natin. Maybe, sa trabaho, sa family, 'yan, sa relationship. Pero sino po ba yung Diyos natin? Our God is a trustworthy God, 'no? So, let us be reminded po na hawak tayo ni Lord.
gusto ko lang din po i-quickly share is yung, this past day po kasi nakita ko po ito rin po yung nilagay ulit po na image ni Lord, kasi po, nung nag-swimming po kami, gusto ko po na patalunin si Kali. Umakyat po kasi siya sa parang, inflatable na swimming pool. So, ilang beses ko po siyang kinukulit kasi siya lang po yung nandoon. Yung kapatid niya po, nagsi-swim sa dagat. So, sabi ko sa kanya, "Sige na, talon ka na, I got you. Eto nakaganito po yung kamay ko sa kanya ta's as in ang lapit lang." Pero nakikita ko po kasi sa mata niya na takot siya kasi nakikita niya na yung dagat hindi niya abot, akala niya po malalim 'no. Pero eto po yung binigay na image sa'kin ni Lord ulit kanina. Sabi po sa'tin ni Lord na, "Sige anak, talon ka sa'kin, I got you, andito ako sa tubig ko." Yung kamay niya naka-stretch, ah stretch forward gano'n, gano'n po yung sinasabi ni Lord sa'tin 'no, na, "I got you, talon ka dito sa'kin." Kasi kung hindi po tumalon si Callie, hindi niya po ma-e-enjoy yung tubig, hindi po siya makaka-swim, nandun lang po siya, nakatayo lang po siya dun sa may inflatable 'no. So, yun po yung, sinasabi sa'tin ni Lord 'no na nire-remind po tayo ni Lord na hawak kita. So, tatalon ka para ma-enjoy mo yung tubig 'no, parang gano'n po 'no. So, yun po, maikli lang po yung i-shinare ko po sa gabi na 'to, pero gusto ko lang din po na iiwan sa bawat isa 'no na, meron po ba kayong moment sa buhay niyo na yun nga po, katulad ng sinabi ko na meron po kayong finally surrender po kay Lord and paano niyo po naramdaman yung perfect peace upon surrendering this thing, puwede pong tao, puwede pong, situation or bagay 'no. Paano po ninyo naramdaman yung perfect peace ni Lord? And also, meron din po ba kayong isang bagay na nahihirapan pang ipagkatiwala kay Lord and bakit? So, sa mga nais po na mag-share, yun po yung iniiwan ko pong, tanong. So, yun po, dun ko lang po i-e-end yung sharing ko po for today. So, let us pray po. Lord, maraming salamat, Lord God, sa salita mo, Lord God, and sa reminder mo po sa bawat isa. Tunay nga po, Lord God, na apart from you, Lord God, we are nothing, Lord God. Ganun din, Lord, kung ano man po yung dinadala ng bawat isa na kabigatan. Lord, I pray na during this situation, naroroon, Lord, na nayakap-yakap mo kami, hawak-hawak mo kami, and nandun, Lord God, yung tunay na kapayapaan na binibigay niyo po sa buhay ng bawat isa. Lord, pinapasalamatan po namin kayo sa araw-araw, Lord, dahil hindi po kayo nagkukulang, hindi niyo po kami pinapabayaan. And I pray, Lord God, that as we grow in faith, Lord God, nandun din, Lord, na mas magtiwala po kami. We grow more, Lord God, in you, Lord God, in your presence, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil lagi ka pong nandyan, Lord God, para po sa bawat isa, Lord God. We thank you, Lord God. We trust you, Lord God, and we love you, Lord. In the mighty name of Jesus, amen.